Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Max. Taong 1978, Kalinog, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Max. Maaga pang nakapangasawa noon si Max, gawa nang nabuntis nito ang kanyang kasintahan. Pinili nilang magbukod sa kani-kanilang pamilya upang wala na itong masabi sa kanila. Kahit mahirap noon sila Max, nagpursige ang kanyang pamilyang makapagpatayo ng isang barong-barong hindi kalayuan sa kanilang tahanan. Kahit maliit lamang ang barong-barong na yon, ang mahalaga para kay Max at sa kanyang asawa ay ang meron silang matitirhang sarili nilang pamamahay. 2 buwang buntis pa lamang noon ang kanyang asawa, kaya marami pang oras si Max na makapag-ipon para sa pagdadalang tao nito. Tanging pagsasaka lamang ang hanap buhay noon ni Max, kaya kayod kalabaw talaga ang kanyang ginagawa upang mairaos ang kanyang pamilya. Isang hapon, habang nagtatabas si Max ng mga talahib sa kanilang bakuran, ay merong bumisitang panauhin. Hindi yung kilala ni Max, kaya ang ginawa niya, tinanong niya ito kung saan ito pupunta. Dadaan kasi yon sa loob ng kanyang bakuran, kaya may karapatan din si Max na magtanong dito. Kaya nakuha ng lalaking yon ang atensyon ni Max sa kadahilanang bukod sa dumihin ang damit ng lalaking tumungo sa kanila, ay pansin ni Max ang pagiging palaboy nito. Nang makapasok na ang lalaki sa kanilang bakuran, ay agad naman itong tinanong ni Max upang alamin ang pakay nito sa kanila. Nang marinig ito ng lalaki, sumagot naman ito ng, "May hinahanap lang." Dahil sa sinabi nito, napilitan si Max na itaboy ang lalaki papalayo sa kanilang tahanan. Bigla kasing kumunot ang noo ni Max, gawa ng medyo hindi niya nagustuhan ang tono ng pananalita nito. Hindi naman nakapalag ang lalaki, at di naglaon ay umalis na ito sa pamamahay nila Max. Bago pa ito tuluyang lumisan, kitang-kita ni Max ang pagtitig nito sa kanya na para bang baliw. Nanlilisik ang mga mata nito at nakangisi bago ito umalis ng tuluyan sa bakuran nila Max. Hindi na niya yun gaano pang pinansin dahil sa baka merong sira ang pag-iisip ng lalaki. Nang makalayo na ito sa kanila, tumitig yun sa malayo at pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. Patay-mali siya lang naman noon si Max, gawa ng mas nakatuon ang kanyang wisyo sa pagtatabas ng mga talahib. Malayo naman yun sa kanila kaya hindi na ito pinagpapapansin pa ni Max. Lumipas ang kakaibang araw na yon at naging normal naman ang kanilang pamilya. Nung sumunod na araw, napilitang tumungo ng baryo itong si Max upang tugunin ang pangangailangan ng kanyang asawa. Medyo naglilihi na kasi yon, kaya kailangan na niyang punan ang nais nitong kainin at mga pangangailangan. Hindi naman problema para kay Max noon ang pera, gawa ng may ipon na rin siya kahit papaano. Habang naglalakad sa baryo, napadapo siya sa tindahan, gawa ng nakita niya doon ang ipinapabilis sa kanya ng kanyang asawa. Nang akmang bibili na sana itong si Max, bigla itong natigilan sa pag-abot ng bayad nang makita niya ang lalaking tumungo sa kanilang tahanan noong nakaraang hapon. Nakatitig lamang yun sa kanya at nakangisi habang siya ay pinagmamasdan nito. Ano manong, bibili ho ba kayo?
Tanong ng tindera. Ay, ikaw, Berting! Pumasok ka nga dyan! Dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Max, doon niya nalaman ang pangalan ng lalaki. Hindi na niya pinili pang bumili sa tindahang yon sa kadahilanang iba ang kutob niya sa lalaking kanyang nakita. Habang naglalakad papaalis ng tindahan si Max, laking palaisipan para sa kanya kung bakit parang baliw yung lalaking yon noong nakita niya nung nakaraang hapon. Ang mas nakakapagtaka pa, kahit napakalaki ng tindahan ng pamilyang yon, wala ni isang nakakasabayan si Max na namimili sa tindahang kanyang tinungo. Oras yon ng bilihan, kaya labis talaga ang pagtataka doon ni Max. Nang tuluyan na siyang makalayo sa tindahang kanyang pinuntahan, nakarating na siya sa merkado ng baryo. Pinili ni Max na bumili na muna ng isda bago niya hanapin ang pinapahanap na pagkain sa kanya ng kanyang asawa. Nang makabalik na ito sa kanilang bahay, tuwang-tuwa noon ang asawa ni Max dahil sa matagumpay na nabili ng kanyang asawa ang lahat ng kanyang pinapahanap. Akala ni Max noon, napakasaya ng araw na yon. Pero hindi pala. Dahil pagsapit ng gabi, habang sila ay natutulog, biglang nagising itong si Max dahil sa kakaibang amoy na kanyang nalalanghap. Ang amoy nun, parang nabubulok na karne ng kambing at malansang dugo. Pagmulat ng mga mata noon ni Max, agara niyang tiningnan ng kanyang asawa upang sipatin kung gising din ba ito. Nang makita ni Max na tulog ang kanyang asawa, hindi na niya ito sinubukan pang gisingin. Ang ginawa na lamang niya noon ay maiging pakikiramdam sa paligid. Kahit papaano, kampante naman si Max dahil sa medyo may kalapitan lamang ang bahay ng kanyang mga magulang. Kapag merong hindi inaasahang pangyayari, isang sigaw niya lamang dito at siguradong maririnig siya nito. Ilang minuto lang ang lumipas, nakarinig na si Max ng kaluskos ng dahon sa kanilang bakuran. Ang buong akala noon ni Max, isang ligaw lamang na hayop ang naglalakad sa kanilang bakuran. May mga manok kasi silang inaalagaan sa ilalim ng kanilang papag, kaya maaaring merong bumisitang bayawak upang mangain. Hindi naman yun pwedeng hayaan ni Max sa kadahilanang napakahalaga sa kanila ng kanilang mga alagang manok. Nang marinig niya ang patuloy na pagkaluskos ng mga tuyong dahon sa kanilang bakuran, doon na siya dahan-dahang tumayo at lumabas ng kanilang silid. Hinayaan niya na lamang na matulog noon ang kanyang asawa upang hindi masira ang tulog nito. Kasabay ng paglabas ni Max sa bahay ay ang pagkuha nito ng bolong nakalagay sa dingding ng kanilang bahay. Kakailanganin niyo ni Max dahil agresibo ang mga bayawak kapag pilit mong hinahadlangan ang kanilang pagkain. Nang makalabas na si Max ng kanilang bahay, trinangka niya sa labas ang kanilang pinto upang walang makapasok. Pagbaba niya sa hagdanan, ang inaakalang bayawak noon ni Max ay isa palang tao. Kitang-kita ni Max ang anino ng taong yun na naroon sa ilalim ng kanilang papag. Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad siyang napasigaw ng, "Tay! Tay! Tulong!" Pagsigaw ni Max, agara namang naalerto ang nilalang na nasa ilalim ng kanilang papag. Pagtingin ng nilalang kay Max, bigla siyang binalot ng takot dahil sa kanyang mga nasilayan. Doon na din umalingasaw ang napakabahong amoy ng taong yon
na halos ikasuka na noon ni Max. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagsila-basa na ang mga kamag-anak ni Max na nasa kabilang tahanan. Nang akmang susugurin na yun ni Max, agara naman ang pagkaripas ng takbo nito papalayo sa kanilang tahanan. Di na ni Max nagawa pang habulin ito sa kadahilanang napakabilis nitong tumakbo. Labis-labis naman ang pasasalamat noon ni Max. Gawa nang wala ni isa sa mga alaga niya ang namatay. Pagdating ng kanyang mga magulang, ay panay ang tanong nito sa kanya kung bakit siya nagsisisigaw ng 10 oras. Ang asawa naman noon ni Max ay tuluyan ng nagising nang marinig nito ang kanyang pagsigaw. O Max! Ano bang nangyari? Ba't ka ba sigaw ng sigaw? Galit na wika ng kanyang ama. Tay, may nakita akong tao sa ilalim ng bahay. Nakatingin yun sa taas ng papag namin. Sagot naman ni Max. Nang marinig ito ng kanyang ama, agara naman itong naglibot upang hanapin ang sinasabi ng kanyang anak. Sa paglilibot ng kanyang ama, wala itong nakitang bakas sa paligid na maaaring dinaanan ng taong sinasabi ng kanyang anak. Nang makabalik na ito sa kinaroroonan nila Max, ay nagwika ang ama niya ng, Max, hubot-hubot ba ang nakita mong tao kanina? Oo tay, napakabaho din ang amoy nun. Parang amoy ng kambing eh. Lalaki din ang kasarian ng taong nakita ko kanina. Siguradong sigurado ako tay. Hindi ako pwedeng magkamali. Sagot naman ni Max. Matapos nilang makapag-usap, tumungo na muna silang magpamilya sa loob ng pamamahay nila Max upang tingnan ang ginagawa ng kanyang asawa. Pagpasok nila sa loob ng bahay, bumungad kila Max ang asawa niyang nakaupo habang naghihintay sa kanilang pumasok. Max! Ba't pa sigaw ka na sigaw kanina? Galit na wika ng kanyang asawa. Hindi naman noon nakasagot si Max, gawa ng ayaw niyang mag-away sila sa harapan ng kanyang mga magulang. Ang ginawa noon ng ama ni Max ay tiningnan nito ang mga siwang ng kanilang papag. Gawa kasi yon sa kawayan, kaya marami talaga itong siwang. Paghawak ng ama ni Max sa kawayang nasa ilalim ng kanilang manukan, laking gulat na lamang nito nang makahawak siya ng isang napakalapot na likido. Agara namang pinalapit si Max ng kanyang ama nang makita nito ang kakaibang likidong nasa papag nila. Pinayuhan nito si Max na lagyan ng takip ang papag nila dahil hindi manok ang pakay nung bumisita sa kanila. Maaring aswang ang nakita noon ni Max, ayon sa kanyang ama. Nang marinig ito ni Max, hindi niya lubusang akalaing aswang pala ang tinangka niyang sugurin kanina. Nang malaman ni Max na aswang ang nilalang na yon, doon pa lamang siya nagkaroon ng takot sa kanyang sarili. Matapos nilang makapag-usap, agara namang nagpaalam ang kanyang mga magulang upang bumalik na sa kanilang tirahan. Alam kasi ng ama noon ni Max na hindi na babalik ang nilalang na yon noong mismong gabi. Kinaumagahan, maaga pang nagtrabaho si Max upang takpan ang butas ng kanilang papag. Nang hingi siya sa kanyang mga kakilala ng mga goma ng sasakyan na siyang gagawing papag ni Max. Sa pagsapit ng hapon, natapos na nga ni Max ang kanyang gawain para sa araw na yon. Bale, panatag na ang kalooban niya noon, gawa ng alam niyang hindi na magagawa ng aswang na maipasok ang kahit na anong parte ng kanyang katawan. Lumipas ang araw na yon
wala namang nangyaring kakaiba. Sa pagdaan ng linggo at buwan, hindi na nagpaparamdam ang nilalang sa pamamahay nila Max. Ang tanging nagpaparamdam na lamang noon kay Max ay ang lalaking inaakala niyang baliw noong unang tumungo ito sa kanilang tahanan. Paminsan-minsan nakikita niya ito, hindi kalayuan sa kanilang bakuran na nagpapakain ng mga kalabaw at iba pang hayop. Naaktuhan niya din itong minsang kumukuha ng mga kangkong at mga ligaw na gulay. Sa bawat araw na dumaraan, palaging nakikita ito ni Max na merong ginagawa sa kabilang dako ng lugar kung saan naroon ang kanilang tahanan. Hindi lubos mawari noon ni Max kung ano ang pinagkakaabalahan ng lalaking yon sa lugar na kanyang pinupuntahan. Dala ng kuryosidad ni Max, nilapitan na niya ito at kinumpronta upang matapos na ang palaisipang pumapasok sa kanyang isipan. Paglapit niya sa lalaki, bigla siyang nagwika ng, Palagi kaya tang abala dito. Ano ma... "Oo, Manong. Lupa kasi namin to. Kinukuha ko lamang ang lahat ng pananim na pwede namin ditong mapakinabangan." Hindi pa man tapos magsalita si Max, siningita na kaagad siya nung lalaki. Habang kinakausap yun ni Max, hindi nito nagagawang tumingin sa kanyang mga mata. Kapag kinakausap niya ito, nakatingin lamang yun sa malayo at para bang tulala. Dahil sa kakaibang asal ng lalaking yun, kaya nawala ng gana si Max na kausapin ito. Sa 5 tanong niya kasing ibinato sa lalaki, isa lamang dito ang nakaya nitong sagutin. Hindi niya na din to makausap ng maayos dahil sa napakarami nitong ginagawa habang ito ay kanyang kinakausap. Nang magsawa na si Max sa pakikipag-usap sa lalaki, pinili na lamang nitong umalis ng hindi nagpapaalam. "Manong, mag-iingat ka," wika ng lalaki. "Teka lang, mag-iingat ka, lalo na kapag gabi," bulong na dagdag nito. Nang marinig ito ni Max, agara naman siyang napatigil sa kanyang paglalakad. Anong sabi mo? Galit na tanong ni Max. Habang nagsasalita si Max, kasabay nito ang paglapit niya sa lalaki at pagkwelyo dito. Hindi naman nakapalag ang lalaking yon sa ginawa ni Max. Habang patuloy niya itong pinagsasalitaan ng kung ano-ano, tanging pagngisi lamang ang naibabatong sagot ng lalaki. Parang baliw na yon kung titingnan habang kinakausap yun ni Max. Tila ba walang takot ito sa kanyang sarili kahit medyo may kalakihan ang pangangatawan ng taong galit sa kanya. Matapos itong pagsalitaan ng kung ano-ano ni Max, tinulak niya ito sa lupa bago niya tuluyang nilisan ang kinaroroonan nito. Sumapit ang ika-4 na buwan ng asawa ni Max. Doon na nga nangyari ang kaganapang hinding-hindi niya makakalimutan. Sa pagsapit ng gabi ng 2 linggo ng buwan, patuloy na ang ginagawang pagpaparamdam ng nilalang sa kanilang tahanan. Halos gabi-gabi na ang pagpaparamdam nito at hindi yon tumitigil kahit meron ng mga pangontrang na ilatag si Max. Isang gabi habang natutulog sila Max, bigla na naman siyang nagising nang makarinig siya ng tunog ng ik-ik. Medyo may kalakasan ang huni nito na siyang agara niya namang ikinagising. Sa pagtayo ni Max sa kanilang bahay, agara niyang kinuha ang kanilang bolo upang hasain ito sa kalagitnaan ng gabi.
Isa kasi yon sa mabisang panakot sa aswang, ayon sa kanyang ama. Habang nagpapatalim si Max ng bolo, panay ang pagsasalita nito na para bang hinahamon niya ang aswang na nagpaparamdam sa kanila. Ang asawa noon ni Max, piniling tumabi sa kanya dahil sa natatakot na din ito para sa kanilang kaligtasan. Matapos makapaghasa ni Max ng bolo, maigi siyang nakiramdam sa buong paligid. Nang marinig niyang merong naglalakad sa labas ng kanilang tahanan, sinabihan niya ang kanyang asawa na lalabas na siya ng kanilang bahay. Hindi na nagawang pigilin noon si Max ng kanyang asawa dahil sa pagpupumilit nitong patayin ang aswang na yon. Paglabas niya ng kanilang bahay, agara naman ang pagtrangka ng kanyang asawa sa kanilang pinto. Tay! Tulong! Nandito na naman yung aswang! Sigaw ni Max. Habang sumisigaw noon si Max, patuloy ang pagmasid niya sa paligid. Pagtingin niya sa likod ng kanilang bahay, laking gulat na lamang ni Max nang makita niya ang lalaking nakangisi sa kanya. Hawig na hawig nito yung mukha ng lalaking palaging nagpaparamdam sa kanya tuwing umaga. Dahil sa mga nakita ni Max, doon na niya nakumpirma na aswang ang lalaking palagi niyang nakikita. Nang magkatinginan sila Max, agara niya namang sinugod ito upang tagain. Bago niya ito nilapitan, itinarak niya muna ang kanyang bolo sa lupa upang magkaroon ito ng sumpa kontra aswang. Pagsugod dito ni Max, tanging pagngisi lamang ang ginagawa ng lalaking yon. Sa bawat paghataw doon ni Max, patuloy naman sa pag-ilag ang aswang sa kanyang ginagawa. Dahil sa liksi ng aswang, kaya hindi yun nagagawang tamaan ni Max. Ang buong akala ng aswang noong mga oras na yon, yun lang ang nag-iisang armas ni Max. Nang makahanap na ng tiyempo itong si Max, doon niya na ito hinagisan ng isang dakot ng asin sabay hataw ng bolo. Agara namang tinamaan ng aswang na yon ng bolo sa kanyang balikat na naging sanhi ng pagsigaw nito ng napakalakas. Nang akmang iitakin pa yun ni Max ng pangalawang beses, agara naman itong kumaripas ng takbo. Bago pa nakarating ang mga magulang ni Max, tuluyan ang nakatakas ang nilalang na yon. Habang tumatakbo ang aswang sa talahiban, patuloy ang pagsigaw nito sa sakit na kanyang natamo. Kinaumagahan, binisita ni Max ang pamamahay ng lalaking yon upang bigyan babala ang buong pamilya nito. Nang makausap ni Max ang ina ng lalaki, nagwika ito ng, "Patay na yung anak mo. Hindi na yung gagaling kahit anong gawin ninyo. Kung gusto ninyong magkaubusan tayo ng lahi, puntahan nyo lang ako sa bahay ko. Sasalubungin namin kayo doon ng isang napakainit na pagtanggap. Nananahimik kami at kayong naunang mamerwisyo. Kahit sinong ama, lalaban ng patayan para sa kanyang pamilya. Subukan niyong bumalik doon paggabi at susunugin kong bahay ninyo sa umaga. Kaya ko kayong himasan ng rehas kung kapalit nito ang pagsalba ko sa buhay ng aking anak." Galit na babala ni Max. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-alis nito sa tindahang kanyang pinuntahan. Sa pagsapit ng gabi ng mismong araw na yon, wala nang bumisitang aswang sa pamamahay nila Max. Hanggang sa oras ng panganganak ng kanyang asawa, hindi na muling nagparamdam ang pamilya nito. Nabalitaan din ni Max na tuluyan ng pumanaw ang anak nitong minsang gumambala sa kanilang tahanan. Pero magpahanggang sa ngayon, hinding-hindi malilimutan ni Max
yung naging inkwentro niya sa baliw na aswang. Okay, shoutout ko muna yung bago kong warrior member na si Baby Eloisa at sa mga nag-renew ng badge na sina Donji at Carlito D. Sorry guys kasi meron akong lips, yung S ko sumasabit-sabit kaya pagpasensyahan nyo na. Ito naman para sa mga random subscribers natin na nag-comment sa pinned comment ko. From top, andyan sina Norman Pancho, Richel Banyaga, Vincent Guzmanoso, Will Travs Vlog, Jeremy Timola, AJ the Pineapple, Glenn Hale Argeles, Jan Dumagpi Nuevo, Daniel Sevilla, Piera Motovlog, Rafael Carranza, Anjo Camis, Glenn Argiles, Kusama Aurora, Julian Alibagon, Jubert Estores, Jordan M. Ikawat, Mo Warip Sapal, OFW ako, Hong Kong, Apo Lakay, Archie Divino, Del Banua, Rian 391, Dimple Siumi, John Philip Nazareth, Julian Alibagon, Raymond Anyon, Inday Lidoy, Ramil Day Parain, Daniel Hapson, Takboy Ferrer, Raymond Anyon, Jasmine Arzaga, Albert Politud, Jesus is My Savior, Nora Valdez, Ruby Embate, Glenda Capasio, Daniel Andales, Melrose De Los Santos, at kay Nora Valdez. Ayan medyo marami ulit yung na-shoutout natin. Next upload natin, Ama Kong Gamunan, kaya wala tayong shoutout doon. Yun lang. Salamat.